Ang bansang maliit na hindi mo aakalaing makapangyarihan pala. Bakit? May napakarami ba silang missile? Napakalakas na military? O baka naman bansang may limpak-limpak na pera? Ano nga ba talaga ang sukatan ng kapangyarihan ng isang bansa? Isipin mo ito. May isang pondo sa mundo na may hawak na shares sa libu-libong kumpanya sa iba't ibang bansa. Mga kumpanyang gumagawa ng smartphones, computer chips, gamot, bangko at kahit mga airline. Kapag pinagsama ang halaga ng lahat ng investments na iyon, umaabot ito sa mahigit 2 trilyong dolyar. Mas malaki pa ito kaysa sa ekonomiya ng maraming bansa. Ngayon, ang tanong, sino ang may control sa pondong ito? Ang United States kaya? Ang China? O baka naman Philippines? Uy, nangarap. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang may hawak nito ay isang bansang may humigit kumulang 5.5 milyong tao lamang? Isang bansang puno ng snow, fjords at tahimik na mga lungsod sa Northern Europe. Anong bansa ito? Ang bansang iyon ay Norway. Sa unang tingin, parang ordinaryong bansa lang ito. Chill lang, maayos at hindi madalas nasa balita. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, may isang sistema ang Norway na nagbigay dito ng napakalaking impluensya sa ekonomiya ng mundo. Paano ito nangyari? Paano naging isa sa pinakamalalaking investor sa Earth ang isang maliit na bansang puno ng snow? Pag-usapan natin yan. Ang Norway ay isang bansa sa Northern Europe sa rehiyong tinatawag na Scandinavia. Kahit tahimik ito ngayon, napakayaman ng kasaysayan nito, lalo na noong panahon ng mga Vikings. Hindi rin ito malaking bansa kung sukatin. May lawak itong humigit kumulang 385,000 square kilometers at populasyon na nasa 5.5 milyong tao lamang. Pero kahit maliit, angat ang ganda ng Norway sa buong mundo. Kung bibisita ka rito, agad mong mapapansin kung bakit isa ito sa mga paboritong destinasyon ng mga turista. Mamamangha ka sa kanilang mga fjord. Ito ang mga napakalalalim na dagat na napapalibutan ng matatarik na bundok. Makikita mo rin ang mga snow-covered mountains, malilinaw na lawa at ang sikat na Northern Lights na sumasayaw sa kalangitan. Pero bukod sa likas na kagandahan ng Norway, may isa pang bagay na talagang kahanga-hanga tungkol sa bansang ito. Napakayaman nila. Ang Norway ay kabilang sa mga bansang may pinakamataas na antas ng pamumuhay sa mundo, ayon sa mga sukatan tulad ng Human Development Index at GDP per capita. Kaya paano naging ganito kayaman ng isang bansang maliit ang populasyon at sa katagalan ng panahon, hindi naman ito nakilala bilang economic superpower? Noon, hindi naman talaga mayaman ang Norway. Kung babalik tayo sa kalagitnaan ng 20th century, hindi pa sila kabilang sa pinakamayayamang bansa sa Europe. Maayos naman ang pamahalaan nila at matatagang demokrasya, pero ang ekonomiya nila ay nakasandal lamang sa ilang pangunahing industriya tulad ng pangingisda, pagtotroso at shipping o maritime trade. Sa loob ng maraming taon, kilala ang mga Norwegian bilang magagaling na seafarers. Malaki ang papel ng kanilang shipping industry sa pagdadala ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero kahit mahalaga ang mga industriyang ito, hindi pa rin sila kasing yaman ng ibang bansa sa Western Europe. Sa madaling salita, ang Norway noon ay isang maayos at stable na bansa pero hindi pa isang economic powerhouse. Magbabago lang ang lahat dahil sa isang pangyayari noong 1969, isang discovery na magbabago sa direksyon ng ekonomiya ng Norway at sa future ng buong bansa. Noong 1960s, nagsimulang maghinala ang ilang energy companies na may malalaking oil reserves sa ilalim ng North Sea. Ang North Sea ay ang karagatang nasa pagitan ng Norway at United Kingdom. Dahil dito, maraming kumpanya ang nagsimulang mag-explore sa ilalim ng dagat upang maghanap ng langis. Isa sa mga kumpanyang ito ay ang Phillips Petroleum, isang American oil company. Noong 1969, habang nagbubutas sila sa seabed para maghanap ng langis, may natagpuan silang napakalaking deposito ng langis. Tinawag itong Ekofisk Oil Field. Hindi ito ordinaryong oil field lang. Isa ito sa pinakamalalaking offshore oil discovery sa mundo noong panahong iyon. At dito nagsimula ang bagong kabanata sa kasaysayan ng Norway. Ganito ang madalas na nangyayari kapag may oil discovery sa isang bansa. Magsisipasok ang mga foreign oil companies para mag-explore at mag-drill. Sila ang may teknolohiya at kapital para gawin ito. At kadalasan, sila rin ang kumukuha ng malaking bahagi ng kita. Samantalang ang bansang pinanggalingan ng langis, maliit lang ang napapala. Pero hindi ito hinayaan ng Norway.
gumawa sila ng isang malaking desisyon. Noong 1963, bago pa man magsimula ang malakihang drilling sa North Sea, naglabas ang Norwegian government ng isang mahalagang deklarasyon. Sinabi nila na ang lahat ng natural resources sa Norwegian Continental Shelf ay pag-aari ng estado ng Norway. Ibig sabihin, kung may langis na matagpuan sa ilalim ng karagatang iyon, hindi ito pag-aari ng foreign companies. Malinaw pa sa sikat ng araw, pag-aari ito ng bansa. Pinayagan pa rin nila ang mga international oil companies na tumulong sa pag-develop ng mga oil field. Pero malinaw ang kondisyon, Norway ang pinakamakikinabang. Para masigurong may kontrol ang bansa, gumawa sila ng National Energy Company noong 1972. Ang pangalan nito noon ay Statoil, na kilala ngayon bilang Equinor. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito, direktang nakilahok ang gobyerno ng Norway sa pag-develop ng mga oil field at tumatanggap din ito ng malaking bahagi ng kita mula sa langis. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng Norwegian government ang higit sa 60% ng kumpanya. Ibig sabihin, kahit may private investors, nananatili sa kamay ng bansa ang kontrol. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang oil industry ng Norway. Unti-unti itong naging isa sa pinakamalalaking producer ng langis at natural gas sa Europe. At habang tumataas ang produksyon, mas dumadami rin ang kita ng bansa. Pero alam ng Norway ang isang mahalagang bagay. Ang presyo ng oil ay hindi stable. Minsan mataas, minsan bumabagsak. Kapag umasa lang ang isang bansa sa langis, maaaring biglang bumagsak ang ekonomiya kapag bumaba ang presyo nito. Lalo na kapag bumababa ang global demand o sobra ang supply ng langis sa world market. Maraming bansa ang nakaranas ng problemang ito. Tinatawag ito ng mga economists na resource curse. Ito ang sitwasyon kung saan ang isang bansang mayaman sa natural resources ay hindi nagiging tunay na maunlad dahil sobrang umaasa ito sa iisang industriya. Isang kilalang halimbawa nito ay ang Venezuela na may isa sa pinakamalalaking oil reserves sa mundo pero nakaranas ng matinding economic crisis dahil sobrang umasa ang ekonomiya nito sa langis. Ito ang ayaw mangyari ng Norway. Kaya gumawa sila ng isang kakaibang plano, isang sistema kung saan ang kita mula sa langis ay hindi lang gagastusin ngayon, kundi iipunin at i-invest para sa kinabukasan ng bansa. Noong 1990, nagpasa ng batas ang Norwegian Parliament para itatag ang Government Petroleum Fund na madalas ding tawaging Oil Fund. Ito ang naging simula ng sistema kung saan iniipon ang kita ng bansa mula sa langis at gas. Ang unang deposito sa pondo ay ginawa noong 1996 matapos magkaroon ng budget surplus mula sa oil revenues. Pagkaraan ng 2 taon, noong 1998, nagsimula na itong mag-invest sa international financial markets. Noong 2006, pinalitan ang pangalan nito at naging Government Pension Fund Global. Ang pangalang ginagamit nito hanggang ngayon. Sa unang tingin, parang pondo lang para sa retirement, di ba? Pero isa ito sa pinakamalaking investment fund sa buong mundo. Ganito yon. Ang kita ng Norway mula sa langis at natural gas ay hindi agad ginagastos ng gobyerno, kundi inilalagay ito sa pondo. Pagkatapos, ang pondong iyon ay ini-invest sa iba't ibang assets sa buong mundo, tulad ng stocks, bonds, at real estate. Habang tumatagal, patuloy na lumalaki ang pondo, lumalaki ng lumalaki, lumalago ng lumalago, hanggang sa umabot ito sa mahigit 21 trillion Norwegian kroner sa pagtatapos ng 2025, na katumbas ng humigit kumulang $2 trillion. Dahil dito, kinikilala ito bilang pinakamalaking sovereign wealth fund sa mundo. Dahil napakalaki ng pondong ito, kailangan itong i-invest sa napakaraming kumpanya sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan, may hawak itong investments sa humigit kumulang 9,000 companies sa buong mundo. Kasama rito ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya tulad ng Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Nvidia at Tesla. Hindi man sila majority owner, kadalasan ay may maliit na parte sila sa mga kumpanyang ito. Oo, konti lang. Pero isipin mo, kapag pinagsama-sama ang lahat ng investments na iyon, napakalaki ng impluwensya nito. Sa katunayan, tinatayang may hawak ang Norway ng mahigit 1.4% ng lahat ng publicly listed stocks sa buong mundo. Ibig sabihin, sa napakaraming malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa, may maliit na bahagi roon na pag-aari ng Norwegian Sovereign Wealth Fund. Pero kahit napakaraming investment ng Norway sa buong mundo, hindi sila basta-basta bumibili lang ng shares. Aktibo sila pati sa mga shareholder meetings ng mga kumpanyang kanilang iniinvestan.
Halimbawa, noong 2024, ang Government Pension Fund Global ay bumoto sa mahigit 11,000 shareholder meetings sa iba't ibang kumpanya sa buong mundo. Sa mga meeting na ito, pinag-uusapan ang mga mahahalagang desisyon sa kumpanya tulad ng kung paano ito pinapatakbo, kung magkano ang bayad sa mga top executives, at kung paano tinutugunan ng kumpanya ang mga issue tungkol sa kapaligiran at human rights. Kapag may polisiya na hindi nila sinusuportahan, maaari silang bumoto kontra rito. At dahil isa sila sa pinakamalalaking investors sa mundo, seryosong pinapakinggan ng maraming kumpanya ang kanilang boses. May malinaw na rules ang pondo kung anong klase mga kumpanya ang hindi nila pwedeng lagyan ng investment. Halimbawa, hindi sila nag-i-invest sa mga kumpanyang lumalabag sa human rights, sumisira sa kalikasan o gumagawa ng mga armas tulad ng nuclear weapons. Kaya nga may mga kumpanya na rin silang tinanggal sa kanilang investments dahil sa mga ganitong issue. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Norway na pwedeng kumita sa investments habang sinusunod pa rin ang ethical standards sa negosyo. Napakayaman ng Norway. Sa laki ng pera na hawak nila, pwede sana nilang gamitin ito para bumili ng malalaking kumpanya, kontrolin ang mga industriya o gamitin ang kanilang pera para magkaroon ng political pressure sa ibang bansa, tulad ng ginagawa ng ibang malalaking investors o sovereign wealth funds. Pero hindi iyon ang landas na pinili ng Norway. Sa kabila ng napakalaking pondo, hindi madalas nasa headlines ang Norway. May mga dahilan kung bakit. Una, napaka-transparent ng pondo. Regular nilang inilalabas sa publiko kung saan naka-invest ang pera at gaano kalaki ang hawak nilang shares. Dahil bukas ang impormasyon, hindi ito nagiging kontrobersyal o misteryoso, kaya mas bihira itong maging malaking balita. Ikalawa, hindi nila ginagamit ang pondo bilang political weapon. Ang pangunahing layunin nito ay pangmatagalang investment para sa kinabukasan ng bansa at sa mga susunod na henerasyon ng Norwegian citizens. At ikatlo, kilala ang Norway bilang isang stable at demokratikong bansa na may malinaw na mga patakaran sa pamamahala. Kaya kahit napakalaki ng kanilang financial influence sa global economy, hindi ito karaniwang tinitingnan ng ibang bansa bilang banta. Sa laki ng kanilang kita sa investments na nagsisilbing ipon ng bansa, may sapat na financial buffer ang Norway upang manatiling matatag ang ekonomiya kahit sa mga susunod na dekada, kahit pa humina o tuluyang bumaba ang kita mula sa langis at gas. Kapag iniisip ng maraming tao ang makapangyarihang bansa, kadalasan pumapasok sa isip ang malalaking military, nuclear weapons o higanteng ekonomiya. Pero ipinakita ng Norway na may ibang uri ng kapangyarihan. Walang ingay, hindi agresibo. Sa pamamagitan ng matalinong pamamahala at pag-i-invest, ipinakita ng Norway na kahit maliit na bansa ay kayang magkaroon ng malaking impluensya sa ekonomiya ng mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell